Bigyan natin ng reaction opinion itong post ng News 5. Title: Dumarami ang anti-Duterte sa Mindanao. Itong News 5 talaga, halatado na anti-Duterte din sila. Ang mga pinopos lang nila, anything na makondisyon nila ang minds ng mga tao na para ma-down ang mga Duterte. Kaya ito, tingnan nyo ang post. Dumarami ang anti-Duterte sa Mindanao. Although question mark, kaya lang mind conditioning nga. Ipinunto ng Mindanao-based political commentator na si Lovely Granada na tila pagdami, tila, hindi man sila sigurado. Kailangan ang title nila, dumarami ang anti-Duterte sa Mindanao. Yung mga, anong tawag doon? Bait, parang bait ba? Kilalang baluarte ng pamilya Duterte ang Davao City at marami rin silang taga-suporta mula sa iba't ibang lugar sa Mindanao sa mga nakalipas na eleksyon. Hindi lang Davao City ang baluarte ng Duterte, News 5. Mindanao, lahat ng Mindanao. Mamaya pag-usapan natin yung survey ng Pulse Asia. Sabi nitong Lovely Granada na hindi naman lovely kung tutusin, base sa mga nakikita kong messages, marami po silently lang kasi part sila ng silent anti-Duterte, pero within their group daw nagsishare daw sila ng post to enlighten the people. Yan ang sabi ni Lovely Granada. Kung si Lovely Granada man lang ang basihan nila, wag na lang. Kasi nga, pipitsugin na vlogger itong Lovely Granada. Tignan nyo, ang kanyang follower. Last week, nung chinek up ko, 91,000. Ang na ma-views o nagko-comment, nasa 5,000 lang. Kaya wala, hindi na dapat sana pansinin itong Lovely Granada. Kaya lang, binibigyan nila ng pansin kasi nga gusto nilang mahati ang boto ng Mindanao. Suporta ng Duterte sa Mindanao, pinaka-latest na Pulse Asia survey. Ito lang, February 27 to March 2. Anong trust rating ni BP Sara sa Mindanao? 97%. Dumarami? Saan kayo? So, halos lahat ng residente ng Mindanao may tiwala kay BP Sara. Yun na lang, remaining 3%. Yung 3%, yan, kasama na itong si Lovely Granada. Kasama na yan si Jam Magno. At kung yung mga ilang followers nila, yes, may followers yan. Ilang followers ni Jam Magno, kaka-counter rin nasa 100,000 plus lang ata ang followers niya. Ikumpara mo sa mga Bisaya na vlogger na milyones ang followers. Cindy Cinco, Halili, sino ito? Si Eloy Bogres. Milyones ang mga followers. Nako, nakakatuwa, nakakainggit, si Eloy Bogres. Birin mo yan, tinawagan siya ni BP Sara, nag-video call sila. Ganyan siya ka-close kay BP Sara. At si BP Sara naman, siya, hindi siya namimili ng kaibigan, basta totoo kang tao. Bibigyan kanya ng pansin, bibigyan kanya ng halaga. So, huwag kayong maniwala, kayong mga kaibigan namin sa Luzon, lalo na Luzon, kasi Visayas, marami ring maka-Duterte. Sabi nga ng research director ng Pulse Asia, mahirapan talunin sa 2028 daw, mahihirapan talunin si BP Sara sa Visayas and Mindanao. Yun daw, kahit sino ang
i-endorse ng Pangulo. Yung endorsement ng Pangulo, very nil ang impact. Nil, yung kakapiranggot. Halos wala pagdating sa Visayas and Mindanao. Paano ngayon yan? Pulse Asia na yan nagsasabi. Tapos, acknowledge ng lahat ng pinakamalakas na kandidato sa 2028, VP Sara. Kaya nga, lahat ginagawa sa impeachment, they're trying their best para ma-impeach nila si VP Sara. But good luck sa inyo kung galingan ninyo. Galingan ninyo kasi sabi ni VP Sara, pag nagpresidente ako sa 2028, uubusin ko kayo. Kaya kung hindi man tayo makakuha na hindi talaga. Ayokong maging negative, kaya lang real talk ba? Wala na akong inaasang hustisya sa administrasyong ito pagdating sa flood control scam at iba pang iba pang corruption. Kasi hindi lang flood control ang corruption lahat ng ahensya meron talamak. So wala na akong aasahan sa administrasyong ito. Ang pag-asa lang natin, pag-asa ko, pag-upo ni VP Sara. Kasi alam ko, sabi niya, kung trinaidor nila ako dahil sa politika, no problem. Dahil personal na sa akin yun. Kaya lang, kung nag-traidor sila sa bayan, nagnakaw sila sa pundo ng kaban ng gobyerno, walang patawad yan. Hahabulin natin sila, pananagutin sila, ikukulong sila. Wow. Breaking news ito. Bongbong Marcos nagdeklara ng state of national emergency. Ang basihan niya ito is merong executive order. Basahin ko yung declaration of state of national emergency. Malacanang Palace by the President of the Philippines, Executive Order number 110, declaring a state of national energy emergency and authorizing the unified package for livelihood, industry, food, and transport. Whereas recent hostilities in the Middle East involving the United States of America, Israel, and Iran have heightened geopolitical tensions in the region that plays a crucial role in global oil production and transportation, creating uncertainty in global energy markets, severe disruptions in supply chains, and significant volatility and upward pressure on international oil prices, thereby posing a threat to the country's energy industry. Whereas the closure of the Strait of Hormuz, a critical energy corridor for global oil shipments, disrupts the flow of petroleum products to international markets and constrains global fuel supply, with corresponding implications to the stability and adequacy of our domestic energy supply. Whereas, as a net importer of petroleum products, so medyo mahaba-haba ito. Whereas, ano nasa ba yung, dali So ito, mabuti naman at nagbago ang isip ng Pangulo na palagi lang sinasabing everything is normal. Do not worry, do not hoard, do not panic. Paulit-ulit ding sinasabi ng kanyang spokesperson na normal lang, normal lang, normal. Ito, observation ko lang ito, I might be wrong. Kung hindi pa nagalit ang mga senador, nagpatawag ng hearing ang Committee Energy sa Senado at nagalit doon si Senator Ligarda.
dahil napaka-importanting hearing para sa contingency planning sa energy sector, yung DOE, Energy Secretary absent, hindi nag-attend. Talagang sumabog ang galit. Ang gugulo ninyo. Yung hiniling nyo sa Senado, binigay namin. Yung bill para sa excise tax, tapos mayroon pang isa, kalimutan ko, binigay namin. Tapos pagdating sa inyo, sabi nyo, we will see if we will use it or not. Ang gulo ninyo. Ano ba talaga? Yung DOE Secretary, namumuliti ka. Nung nagalit na si Senator Ligarda, saka lang nagpakita yung Energy Secretary. Dito mo makikita yung anong klaseng secretaries meron tayo. Like leader, like follower. Pabago-bago. Pati mga senador. Senator Ping Lacson, sabi niya, the Philippines is now in a crisis caused by, mabuti kay Senator Lacson dahil ang sinisi niya, Amerika, si Trump. And I agree. Kung hindi dahil kay Trump, wala sana tayong ganitong problema ngayon. Atake sila ng atake. Hindi naman pala nila kaya. Di lahat, buong mundo apektado. Okay lang din sana magkaganyan kung mayroon tayong leader na magaling. Ala style Tatay Digong natin. Mas grabe pa yung pandemic, COVID-19, panahon ni Tatay Digong. Kaya lang, maganda dahil sa strong leadership ng ating Tatay Digong. Magaling siya sa diskarte. Ito ang atin ngayon. I don't know anong klaseng pag-iisip. Na doble, mag-triple na ang presyo ng langis natin. Sabi niya, normal pa. Ano ba kayo? Ayaw nilang tanggalin ang excise tax dahil nasasayangan daw sila sa 136 billion na koleksyon nila. Basa tayo sa comments. Taiko Hardilesa, why? Wala namang crisis as per Auntie Claire. Hindi sila nag-uusap Jen Reyes, abnormal na talaga. Kasasabi mo lang everything is normal. Napre-pressure sila ng mga senador Senator Ejercito, Senator Gatchalian, Senator sino pa? Gatchalian, Ping Lacson, Senator Ligarda at iba pa. Ngayon, umamin sila. Sige na, may crisis na. So, salamat naman kung magkatotoo ito na magkakaroon ng unified package for livelihoods, industry, food, and transport. Sana naman, gayahin ninyo panahon ni Tatay Digong, lahat nabigyan at napaka-systematic yung pagdidistribute. Diba, Tatay Digong, ibigay na sa GCash o ibigay na sa account number. Wala nang masyadong pila-pila nun ngayon, yung initial na pagbigay nila ng ayuda sa drivers, ang daming kaguluhan. Na to a point, isang lugar, I think Caloocan, ang mga pumilang mga drivers sumisigaw na ng Duterte. Kakaya kayo. So again, sana yung mga ayuda mapunta sa dapat mabigyan. Baka na naman, alam nyo na, yung nangyaring ayuda for the past 3 years. Kung sino lang malakas sa mga nagalista, Kapitan ba, DSW, sila nabibigyan. Maawa kayo, ang daming naghihirap ngayon. So, it's a good measure na nag-declare na ang National State of Emergency para ma-release ang pundo at matulungan ang naghihikaos na taong bayan.